Ang ating topic this morning, pagbabalik loob na kinalulugdan ng Diyos. Ang kahulugan ng paglalagay ng abo at sako sa Biblia. No? Ano ang meaning? What's the meaning of putting on sackcloth and ash? No? Ano bang ibig sabihin? No? Kasi itong nakaraang linggo, nagkaroon ng tatawag na Ash Wednesday. Yung ba ang nais ng Panginoon? Okay, tingnan natin to. Ako yung nasa Philippine Missionary Institute in my Bible College. During my time in my Bible College. Ako, ang first year student, laging required to join choir. Laging required na mag-join. So, hindi ka pwedeng hindi mag-join ng choir. So, the first year ako, so I need to join the choir. So, tuwing Monday, I think Monday, meron kaming rehearsal. At after that, magkakaroon kami ng parang presentation. Pero nagagalit yung aking music teacher. Galit siya. Nagagalit siya. Ay, parang merong wala sa tono. Tapos minsan, parang wala naman yung wala sa tono. O, siguro nag-lip-sync lang. Kaya hindi na halata. Tapos pag kumanta, oops, ano meron? Ginawa niya, isa-isa niya. Pinakanta niya isa-isa. Hanggang sa tumapat sa akin. At sabi niya, ikaw pala. Ikaw pala yun. Alam niyo, sa music teacher, walang makaligtas, lalo na sa ating Diyos. Amen po ba? Amen. Walang bagay na hindi niya nakikita. We cannot hide from God. He knows our motives and thoughts. Di ba yung mga bata, akala nila, pag naitago nila yung mata nila, nakatago na sila. Tingnan yung bata. Siya ng bata siya. Pag naitago niya yung mata niya, yung mukha niya, parang nakatago na siya. Ganun yung mga bata na naka-hide na yung mata nila, akala nakatago na sila. Pero tayo, hindi tayo makatago sa Diyos. Nakikita niya lahat ng bagay. Ngayon, ganun din po. Pwedeng meron kang ash sa iyong noo, pero hindi naman nag-symbolize ng iyong humbleness. No? Pwedeng ganun. That is possible. That you can have ash here, pero at the same time, you have a proud heart. Pwede yun. Kasi kaya yun, ginagawa dun sa ating former faith because that is sign of humility. Pero, dumating pagkakataon na hindi na gano'n. No? Parang dinidisplay na lang. Pinapakita, meron ako ha. Sumunod ako ha. Hindi yun nalilingid sa Diyos. Bakit hindi nalilingid sa Diyos? Bakit hindi nalulugod ng Diyos sa panlabas na kaanyuan lamang? Anong reason? Ito, isa sa mga reason. In Matthew chapter 6, 16 to 18, ito basa natin sa translation na Ang Salita ng Diyos. And samahan niyo ako sa pagbasa. Let's read together. Kapag nag-aayuno kayo, huwag ninyong tularan ang mga pakitang tao sapagkat sinasadya nilang hindi mag-ayos ng sarili para ipakita sa mga tao na nag-aayuno sila. Ang totoo'y tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Sabi dito, especially sa yellow letter, sinasadya na nila yung pagsusuot ng sako at paglalagay ng abo. No? Not because they are doing it to humble themselves before God, but because gusto nila magpakita. Display, no? Display. Showbiz lang, parang gano'n. Okay, 17. Let's read together. Sa halip kung mag-ayuno kayo, maghilamos at mag-ayos kayo ng sarili. Sabi ni Jesus, kung totoo gusto nyo mag-ayuno, gusto nyo magsisig, gusto nyo magpakababa sa Diyos, tanggalin nyo na yung abo. Alis nyo na yung sako. Magsuot ka na maganda. para
ang Diyos lang makakita. Verse 18, upang hindi malaman ng mga tao na nag-aayuno kayo, maliban sa inyong Ama na hindi nakikita, at ang inyong Ama na nakakakita sa ginagawa ninyo ng lihim, ang magbibigay ng gantimpala sa inyo. And yeah, and that's the problem doon sa panahon ng Panginoon Kristo, na ang mga Pariseo, ginagawa yan para lang hangaan ng iba. So, ang reward nila ay nanggagaling sa tao. Ang reward nila paghanga ng tao. Okay? Pero ang gusto ng Panginoon Kristo, dapat ang mihiin mo yung reward na nanggagaling sa Diyos. Amen po ba? No? Ang pagsusuot ng sackcloth at paglalagay ng abo ay religious practices ng mga Jews na may magandang kahulugan. Actually, maganda naman talaga yung dahilan kung bakit kailangan na i-practice to, no? At ang mga kahulugan na ito ay ang sumusunod. Pagpapakita kung saan tayo nagmula, no? Kaya may alabok is to remind us na galing tayo sa lupa. Okay? Na para sabihin sa atin na galing tayo sa alabok. At totoo naman yan. Tama po ba? Yung baby, pag baby pa mabango, no? Pag tumatanda na ang tawag natin, nag-aamoy lupa. Ayan. Huwag mo amoyin yung katabi mo. Habang baby pa, diba, bango ng baby, no? Kahit nga kilikili na, amoy natin kilikili ng baby kasi habang mga baby. Pero pag tumatanda na, nag-aamoy lupa na. Marami na tayong ina-apply, ano? We hide. Ganon talaga. We return to the dust, na? From the dust to the dust. Na? Mula tayo sa lupa, babalik tayo sa lupa. Okay? Pagpapaalala, no, na tayo ay nagmula sa lupa at babalik doon. Kaya nga sabing ganon, dumating tayong walang dala, babalik din tayong walang dala. Tama po ba? Na? Mula sa wala, patungo sa wala. Okay? At pagkatapos, ang isa pang kahulugan nito, yung pagkakapantay-pantay na lahat ng tao. Whatever is your color, pares-pares, sa lupa ka pa rin babalik. Whatever is your race, ganun pa rin. Nasabihin pa ng mga Jews that they are the chosen people. Ganun pa rin. Sa lupa pa rin sila babalik. Okay? Sabi ng mga Germans, no? Mataas na uri sila ng tao. Ganun pa rin. Babalik pa rin sila sa lupa. Pantay-pantay lahat. Kaya, ang isang magandang kahulugan nito ay pagpapakumbaba sa harap ng Diyos. Na? Magpakumbaba sa harapan ng Diyos. At sa ito yung way of fasting and repentance, no? Pag-aayuno at pagsisisi. No? Pero, for the Pharisees, ang pagsusuot ng sackcloth at paglalagay ng abo ay pagyayabang na sila ay mas matuwid kaysa iba. Ganon. Ganon sa kanila ganon, no? Parang status symbol. Iba ako sa inyo, ha? Masigit ako sa inyo. Something like that. No? Saan ito nangyari? Doon sa Luke 18, verse 11 and verse 12. Let's read together. Tumayo ang Pharisee at nag-pray. Diyos ko, salamat po kasi hindi ako katulad ng iba. Mga mananakaw, mandaraya, nangangaliwa, katulad ng tax collector na to. Verse 12, lakasan natin. 2 beses po ako nagpa-fasting sa isang linggo at nagbibigay po ako sa inyo ng 10% na sweldo ko. Pinagyayabang niya. No? At para makita ng iba na totoong nagpa-fasting siya, nagsuot siya talaga ng sako at naglalagay ng abo para kitang-kita ng iba na totoo nga nagpa-fasting nga siya. No? Pakita ang tao na lang at hindi kinalulugdan ng ating Panginoon. Yun ang ika nga, pagbabalik loob na hindi naman talaga
kinalulugdan, kinasisiyahan ng ating Panginoon. Balikan natin yung Matthew 6:16. No? Okay, ito ang sabi nga doon. Kapag nag-aayuno kayo, huwag ninyong tularan ang mga pakitang tao sa ibang salin, mga hypocrite, no? Kumbaga, mga showbiz lang, na? Yung showbiz, di ba? Maraming mga artista na kontrabida ang kanyang role, pero sa totoong buhay, bida. Marami rin mga artista na bida ang role lagi, pero sa totoong buhay, kontrabida. Something like that. No? At ito yung sabi ng Panginoon, huwag natin silang tularan sa kanilang pag-aayuno dahil panlabas lang, hindi totoo. Okay? Ngayon, ang question, ito yung text natin, bakit ang Diyos nalugod sa mga taga-Ninive na nabanggit ko kanina, yung Iran at Israel? Ang Ninive ay part ng Iraq, no? Na kapitbahay ng Iran. Sa panahon na yan, nagsimula na ang giyera nila. No? Sa panahon na yan, nagsimula na ang kanilang pag-aaway ng Israel at ng mga taga-Riyan, no? Iraq, Iran, no? Yung mga lugar na yan. Kasi ang Iraq ay ang Babylonia at ang Iran ang Persia. Noon pa, meron ng pag-aaway, no? Nag-ugat dyan. Pero, bakit kinalugdan ng Diyos? Itong mga kaaway ng Diyos, kaaway ng kanyang mga hinirang, no? Kaaway ng Israel. Bakit kinalugdan ng Diyos? Itong mga tao na nagpapahirap sa mga pinili niya. Okay? In the Old Testament, we're talking about Old Testament, no? Kasi ngayon, ang chosen people of God is, sabihin mo sa katabi mo, tayo. Tayo ang chosen people of God. Ayan. Okay? We are the people of God today. Pero noon, the Israelites. Pero, nalugod ang Diyos sa mga kumakalaban sa kanila. Bakit kaya nalugod ang Diyos? Sino ba itong mga taga-Ninive? Okay? Ito ang kanilang mga katangian. Una, malulupit to, no? They are cruel. Para silang mga tropa ni Genghis Khan, Kublai Khan. Are you familiar with that? Those warriors from Mongolia na nagkaroon ng imperyo sa China, na kapag lumusob sila sa Beijing, lahat ng makita nila papatayin at yung mga bata kinakain. How cruel these people are. Di ba? Grabe. Parang ganyan sila, itong mga taga-Ninive, ganun sila sa Israel. Kaya, ganun na naman kung bakit si Jonah is so reluctant to preach. No? To preach what Jesus or what Yahweh want to say to them. Diba? Ang siya reluctant kasi paano yan? Malulupit yan, Lord. Huwag mo ko papuntahin to. Diba? Halimbawa, kung isugo natin si CJ sa Isla Puting Bato. Mahirap, di ba? Yung mga lugar na notorious. Ang hirap. Paano ko magbe-preach doon? Paano ko magbe-preach doon? Kaya ayaw ni Jonah. No? And they are idolatrous. They are not worshippers of Yahweh. They have their own tribal God. Meron silang sariling Diyos-Diyosan. Maybe Baal or other gods. Okay? At mayayabang na tao. They are proud people. No? Mga proud people to. Kaya reluctant to si Jonah na pumunta ron. Sige nga, basahin natin yung story na to from Jonah chapter 3 verse 1 to 8. Sige nga po, samahan niyo ako. Sinabi ulit ni Lord kay Jonah, tumayo ka at pumunta ka sa great city na Ninive, tapos sabihin mo sa kanila ang message ko. Kaya, gaya ng utos ni Lord, nagpunta nga si Jonah sa Ninive na talagang napakalaking city kasi aabutin ng 3 days pag nilakad ang magkabilang dulo nito. Saglit lang, balik natin. Kapag may nababasa kayong
Lord in the Old Testament, and capital L-O-R-D, no? Either in English version or dito sa Pinoy version. Ang ibig sabihin niyan, Yahweh, okay? Na yung Y-H-W-H, okay? Sa Hebrew, ano yan? Y-H-W-H. Ngayon, para mabasa, nilagyan ng A-N-E, kaya Yahweh. Okay? At pag nabasa niyo yan sa Pinoy version o sa ibang pang version, kahit sa English na L-O-R-D, capitalized, ibig sabihin niyan, si Yahweh. Okay? Pag sinabi si Yahweh, doon kilala ang pangalan ang God ng Israel. Okay? Okay? So, si Yahweh. Gaya ng utos ni Yahweh, something like that. Okay? Verse 4. Sabi-sabi po, sa unang araw pa lang ng paglalakad niya sa Nineveh, nag-start na siya mag-prophesy. Sabi niya, 40 days na lang at wawasakin na ang Nineveh. No? Sabi niya, 40 days. Kaya kung isipin niyo, sabi niya, 40 days na lang, wawasakin ang Nineveh, isipin niyo, yung prayer and fasting ng mga taga-Nineveh, 40 days din. Talagang significant meaning of 40 days, right? Si Jesus nag-fast and pray for 40 days. Si Moses nag-fast and pray for 40 days. May significant talaga itong number na 40 days. At sabi ko lang 40 days, wawasakin lang, and dun sila nagsimula mag-ayuno. Okay? So verse 5, ito sabi, basahin natin. Naniwala sa Diyos ang mga taga-Nineveh, kaya nag-declare sila na mag-fasting ang lahat, mahirap man o sobrang yaman. Nagdamit sila ng gawa sa sako. Verse 6, noong nakarating sa hari ng Nineveh ang balita, umalis siya sa trono niya, hinubad ang robe, nagdamit ng sako at umupo sa mga abo, no? Kahit yung hari, no? Tinanggal niya, yan. Kaya nga picture niya nandyan, no? Kahit cartoon lang yan. Yan nga yung hari, inubad niya yung kanyang robe, ang kanyang corona, umalis siya sa kanyang trono, nagsuot din siya ng sako, umupo sa abo, naglagay ng abo sa sarili. Tanda na, pagsisisi. Okay? Verse 7. Tapos, nung nag-proclaim siya ng batas para sa mga taga-Nineveh, ang utos ng hari at ng kanyang mga matataas na opisyal, walang kakain ng kahit ano ang sino man. And then, ang lahat ng tao at mga hayop, mga baka at mga tupa ay bawal kumain at uminom. Anong mangyayari, no? 40 days, ang baka hindi kakain, hindi inom. 40 days, ang mga tupa, hindi kakain, hindi inom. Paano mo pipigilin yung mga yun, no? Tao madali, pero yung mga hayop, paano? Okay? So lahat talaga nag-fasting. Hindi lang mga tao, hindi lang mahirap, hindi lang ordinaryo, pati yung hari, di ba? And then verse 8, ito, basahin natin. Magsuot ng gawa sa sako ang lahat ng mga tao at mga hayop at mag-pray ng buong puso sa Diyos, magbagong buhay ang lahat at talikuran ang kasamaan. Okay, paalala ko ulit sa inyo. They are not Israelites. Okay? Galing silang Iraq. Modern Iraq yan. Galing silang Iraq. Hindi nila practice ang prayer and fasting. But because they believe, no? Naniwala sila sa preaching ni Jonah, ginawa na rin nila ang practices ng mga Israelites. Do you understand? Na? Ginawa na rin nila. Ito yung paraan ng mga Israelita. Ito yung paraan ng mga nagsasabing pinili ni Yahweh, mga taong pinili ni Yahweh. So gayahin natin sila. Mag-fasting din tayo, kaya ginawang batas. Hindi talaga yung ginagawa sa kanila. Kaya ginawa ng hari at ng mga officials, ginawa ng batas. Dahil hindi yan nila ginagawa yun eh. They are not used to do that. Pero dahil naniwala sila, ginawa na nilang batas at pinagsuot na lahat ng sako at nagpalagay ng abo. Tanda ng pagsisisi at pagpapakumbaba.
No? Sinugo ng Lord si Jonah, no? A reluctant preacher sa Nineveh, hindi para mangaral ng mabuting balita, kundi ipangaral ang masamang balita. He's not bringing the good news. Hindi good news ang dala niya. Tayo ngayon, pag tayo ahayop, we preach the good news. Amen po ba? Noon, si Jonah, nung siya ay humayo, ang dala niya, bad news. In 40 days, gugunawin kayo. Paparusahan kayo. That's bad news. Pakinggan niyo po ito. Ang kanyang message, bad news. Yung mga tatanggap ng message, cruel people. Yung preacher, reluctant. Pero, may magandang nangyari. Anong sikreto? Hindi dahil sa mga tao, but because of God. Dahil isang mahabaging Diyos. Amen? Amen? Dahil sa Diyos na nakakita, nakabasa ng puso at isip ng sinuman. Kapag totoong nagsisi, pinapatawad. Sa totoong nagbabalik loob, tinatanggap. Wala siyang itinatanggi. Kung ikay magsisising totoo, kung ikay babalik na totoo. Kita natin, this is all about God. Ang storya sa Lumang Tipan, hindi tungkol sa tao, tungkol sa Diyos. Tungkol sa kung sino siya at ano ang kanyang mga ginawa. Balikan natin, Jonah chapter 3, verse 1 and the following. Sinabi ulit ni Lord kay Jonah, tumayo ka at pumunta ka sa great city na Nineveh, tapos sabihin mo sa kanila ang message ko. Verse 3, kaya gaya ng utos ni Lord, nagpunta nga si Jonah sa Nineveh na talagang napakalaking city kasi aabutin ng 3 days pag nilakad ang magkabilang dulo nito. So, unang araw pa lang ng paglalakad niya sa Nineveh, nag-start na siya mag-prophesy, no? Sabi niya, 40 days na lang at wawasakin na ang Nineveh, no? Kaya nga, regardless of good news or bad news, ang pinangaral ni Jonah, ang maganda, merong good response ang mga taga-Nineveh. Na? May magandang response sila. Ganda yung response nila. Diba? Hindi na-expect na ganda ang response nila. Na kahit sila ay idolatrous people, naniwala sila kay Yahweh, at ginawa ang paraan ng mga Israelita kung paano magsisi at magbalik loob sa Diyos, no? Nagsuot sila ng sako, naglagay ng abo, hindi lang ordinaryo, maging hari, pati na rin lahat ng alagang hayop. No? Sa verse 5, naniwala sa Diyos ang mga taga-Nineveh, kaya nag-declare sila na mag-fasting ang lahat, mahirap man o sobrang yaman, nagdamit sila ng gawa sa sako. Sa verse 6, nang nakarating sa hari ng Nineveh ang balita, umalis siya sa trono, grabe na yung kanyang pagpapakumbaba, umalis siya sa trono. Diba, ngayon, kahit pag-usapan mo yung presidente, talaga yung bababa, no? Yung mga nasa mayor, nag-away-away, patayan pa yan. Hindi yung bababa. Pero ito, grabe. Umalis siya sa kanyang trono, nagsuot ng sako, naglagay ng abo. Grabe yung kanyang humility. Tapos nag-proclaim siya ng batas para sa mga taga-Nineveh. Ang utos ng hari at ng kanyang mga matataas na officials, walang kakain ng kahit ano ang sino man. Ang lahat ng tao at mga hayop, mga baka at mga tupa ay bawal kumain at uminom. Tapos verse 8, magsuot ng gawa sa sako ang lahat ng mga tao at mga hayop at pray ng buong puso. Yun yun, no? Mag-pray ng buong puso sa Diyos, magbagong buhay, at talikuran ang kasamaan. Yun ang nakita ng Diyos. Kailan nagiging tunay ang pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos? Sapat na ba ang paglalagay ng abo at pagsusuot ng sako? Hindi yun ang nakita ng Diyos.
Hindi yung sako, hindi yung abo ang nakita ng Diyos. Ang nakita ng Diyos ay ito. Okay? Nag-pray ng buong puso, nagbagong buhay, tumalikod sa kasamaan. Ano totoong repentance? Nalungkot sa ginawang mali? Hindi. Ang totoong repentance may U-turn. Isang amen po doon. Ang totoong pagsisisi may pagtalikod. May pagtalikod sa okay? Yun ang nakita ng Diyos. Yung kanilang buong pusong pananalangin, yung kanilang pagbabagong buhay, yung kanilang pagtalikod sa kanilang kasamaan. No? Tapos pusong pagsisisi, pagbabagong buhay, pagtalikod sa kasamaan. Ngayon, yun ang ating Diyos. Ang nakikita niya, hindi yung nasa labas. Ang nakikita niya, yung nasa loob ng ating puso. Yung nasa ating isipan. At di tayo mabibigo kapag tayo tapat at totoo sa Kanya. Isang malakas na amen po doon. Kasi malapit na naman po ang Holy Week. And pag Holy Week, we always reflect. Ito yung panahon na kung lagi ang in-evaluate natin yung ating panlabas, ito naman yung panahon na nagre-reflect tayo. Ano na ba katayo ako sa iyo, Panginoon? Ano ba ang totoong kalagayan ko sa iyong harapan? Kaya nga po, suriin natin ang ating mga sarili. Huwag tularan ang mga policies, bagkus tularan natin ang magandang tugon ng mga taga-Ninive sa mensahe ng Lord. Magsisi, magpakumbaba, at magbagong buhay. Ang pagpapala ng Diyos sa sinuman kapag tunay ang pagsisisi at pagbabalik loob sa Kanya. Tingnan natin, ito na yung good news. Verse 10. And then let's read together. Nagbagong isip ang Diyos na makita niya ang pagtalikod nila sa kasamaan. Hindi niya tinuloy ang sinabi niyang parusa na ibibigay na dapat sa doon muna tayo, na dapat sa verse 10. That's Jonah chapter 3 verse 10. Kaming ganun, nagbagong isip ng Diyos. No? Nagbagong isip ng Diyos. Kasi, kaya nga si Jonah parang nagalit. Lord, una, ayaw kong pumunta dyan. Nung ayaw ko pumunta dyan, pinakain niyo ako sa malaking isda. Tapos, dinali niyo lang ako doon. Tapos, nag-preach ako, di niyo naman tinupad. Galit talaga kay Lord. No? Dahil, hindi na tinuloy ang paggunaw. Ngayon, bakit? Yan ang question. Bakit? Ano ba ang dahilan? At ito ang dahilan. Chapter 4, verse 2 ng Jonah. Let's read together. Nag-pray siya kay Lord. Ito na habang sinasabi ko, Lord, no, nandun pa ako sa lugar namin. Kaya nga ako tatakas papuntang Spain. Kasi alam kong mabuti at maawaing Diyos kayo. Hindi kayo nagagalit agad at punong-punong kayo ng pagmamahal. Lagi kayong handang mag-decide na hindi magparusa. Yun ang dahilan. Ang dahilan is God, sabi niya gano'n, ikaw, Diyos, mabuti. Ikaw, Diyos, merciful, no? Maawain. Maawain kayo. Kayong Diyos, mabagal magalit. Kayong Diyos, punong-puno ng pagmamahal. Lumapit tayo sa Diyos na may tapat na puso, tapat na sarili, at ang ating Diyos papatunayan sa atin na siya ay isang Diyos na mabuti, Diyos na maawain, Diyos na mabagal magalit, Diyos na punong-puno ng pagmamahal. Lalo-lalo na sa mga totoong nagpapakumbabang lumalapit sa Kanya. Tayo manalangin sa Panginoon.
Panginoon, salamat sa isang mabiyayang umaga meron kami. Salamat sa fellowship, kapatiran. Salamat sa paalala mula sa iyong mga salita. Salamat, Panginoon, dahil kay Diyos na hindi nagbabago. Noon, ngayon, mapakailanman. Ngayon, Diyos namin sa Biblia, na maawain, punong-puno ng pagmamahal. Handang tumanggap sa sinuman, Panginoon, na nunumbalik, tunay na nunumbalik sa iyo. Salamat po, Panginoon. Dahil hindi naman may karamdaman sa aming kalagitnaan, iunat niyo ang iyong makapangyarihang kamay. Iparana sa amin lubos na kagalingan, Panginoon. Tunay kang makapangyarihan. Dahil hindi naman mahal sa buhay sa malalayong lugar, sa ibang bansa. Sa UK, sa United Kingdom, sa Australia, sa Hong Kong, sa Middle East, Lord, na ngayon ay mayroong pagkukulang. Sa Amerika, sa Canada, at sa iba-iba pang dako, Panginoon, paranas yung pagsama sa gilihan sa kanila. Yung dumadaan sa mga pagsubok, Panginoon, amin rin idinadalangin sa inyo. We speak your victory, Lord God, sa buhay nila. Pinagtagumpayan mo na sila, Panginoon. At yung may mga kahilingan, naghahanap ng kalooban mo, Panginoon, sa pag-aaral, sa pagtatrabaho, at sa iba pang bagay. Panginoon, sa pamagitan ng iyong pabor, pamagitan ng talino nagmumula gabay sa inyo, Panginoon, matutunan lang yung perfect will sa buhay nila. At sa oras ito, Panginoon, igawad mo yung mayamang basbas, bendition sa amin, O Diyos. Nawa, sa pamagitan ng banal na Espiritu na nasa amin, ipagkaloob ang kalakasan, kasiglahan sa pananampalataya, upang laging handa sa paghayo at ipangaral ang mabuting balita. Ibigay ipagkaloob lahat ng aming pangangailangan. Panginoon, huwag po pabayaan ang bawat sambahayan kabilang sa sitong kanluban. Maranasan ang iyong kapayapaan, kagalakan sa aming puso, isipan. Maranasan ang iyong kalapitan. Maranasan ang iyong masaganang pagkakaloob ng lahat ng aming kailangan. Maranasan ang iyong pabor. Ibalik lang lahat ng papuri, pagdakila, pagluwalhati. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.